Yan, opisyal na tapos na talaga ang bakasyon. So at least no, itong mga nagdaang araw ng bakasyon ay hindi naman nasayang, no? Syempre unang-una nakapag-convert tayo ng mga brooder and grower natin. Ayan, yung mga scratch pen na yan, yung apat, no? At masaya, no? Ayan, may nalalaman tayo ng mga breeding materials natin ng mga pugo. Ayan, oh. Diba? Solid na solid po to. Ayan, oh. May kapag ano na rin tayo, nakapag wirings na din. Yan, may bumbilya na yung mga yan, no? Lahat yung mga yan may bumbilya na. No, naka-ready na rin para magamit as brooder talaga, no? So hindi na natin inalis yung mga bumbilya diyan dahil naka-ready naman yan as brooder ng mga papisa natin soon, no? Then ito na convert na rin natin. Yan yung mga growing pen 1, 2, 3, 4 po natin, no? Tapos itong screen na to, lalagay na lang to sa pag-itan, no? Ito. Saktong-sakto yung sukat po niyan para sa pag-itan diyan, no? Yan. Yan pag-itan na yan. Para hindi makakalusot pa sa kabila yung mga pugo natin, no? At yun, nakapag-convert tayo. Tapos ano pa ba? Ito mga manok natin sa kabila. Naiayos na natin, no? Pinakawalan ko na po yung mga dapat pakawalan. Yan, nakakuha na ako ng itlog isa kanina. No, nag-egg drop na rin po sila, no? At yun. Ang poproblemahin na lang natin diyan, sana umulan-ulan na rin kasi papasok na ako no? Sana at least ito mangingitlog to. Laki nito. Malaki po to, no? White Kelso Asel Boston, no? Ayan. Mangingitlog na. Ang ganda. Alright. So yun lang ang problemahin natin diyan, yung mga naka-scratch pen na yan, oh. Yan. Kikita nyo ba? Yan, yung mga yan, no? Yung mga naka-scratch pen natin. Yan lang naman Pero the rest ng mga manok natin dito, nakawala na lang talaga sila, no? Nilalagyan-lagyan na lang ng inumin at saka pagkain, which is good thing naman, no? At yun, tipid-tipirin natin sila ng pagkain. Ayan, pero marami to. Ayan, oh. Kita na ng pugo natin to, no? Yan, oh. Marami pa. Pati ito, buy one. Kita na rin ang itlog ng pugo natin yan, no? Kaya nadadamay na yung mga manok doon sa kinikita natin sa quail eggs, no? Table eggs at saka fertile eggs, no? So kapag tayo nakapagbenta na po ng day old chick at saka RTL RTB, mas malala na naman po yan, no? Mas malala na naman ang kikitain natin. Okay? So soon, no, magkakaroon tayo ng DOC at saka RTL na exclusive offer para sa mga breeders na katulad natin na gusto magsimula, no? At yun, pag tayo kumita dito, men, ibabalik natin yung mga heritage natin sa kabila, no? Kahit na 20 piraso lang, no? At makabili tayo ng mga heritage natin. So, for the meantime, focus sa quail breeding and propagation talaga. Ito mga to. Hinihintay ko na lang magsilaki tong mga lalaki natin dito. Ang bilis nila lumaki. Kasi nga, yung maturity nila, mabilis din, no? Ayan, oh. Okay? So hinihintay na natin yung mga lalaki dito para makapag-produce tayo ng mga fertile eggs, no? Yung mga asawa nila naghihintay na ito. Ayan. Okay? So para soon makapagbenta na rin po tayo ng day old chick at saka RTL, RTB, no? Hindi na tayo may hirapan pagdating sa pera, no? Pasok na lang ng pasok. Yan, no? So soon, no? Soon po 'yan, soon na soon. Right? So yun nga, nagsabi si Uncle na kung hindi raw maglimlim yung mga inahin niya, idadala niya rito at i-incubate,
no? So, sabi ko, hindi muna talaga, no? Hindi muna. Mahihirapan ako, no? Unang-una mapupuno to ng itlog ng manok na dapat para sa pugo natin, no? So, hindi muna. Pass muna tayo sa mga game fowls, no? Siya na muna yon, yung mga oriental sweaters natin, doon na lang tayo magpo-focus, alright? So, yun, marami tayong orders, 100 pieces bukas, tapos 120 pieces po kay Sir Ton Kamantige. Alright? So, yung mga collection natin ngayon, dadala na rin natin sa school. Baka sakaling may bumili. Alright? Yun lang po.